na mag-spend ng kanilang eternity in the kingdom of God. So, ikinahanglan tanan, maapil sa mga matinumanon. Amen? Praise the Lord. Basahin natin ang Matthew 21, o 25 verse 21. Praise the Lord. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ayan. Amen? Praise the Lord. Pag sinabing, well done, patay ka na niyan sa physical. And that is the moment na humaharap ka na sa iyong Creator. Now, sa buhay mo, ano ang tatapusin mo na gawa? Na ito ay kasiyasiya at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Para ikaw ay tanggapin sa Kanyang kaharian. Yan ang malaking tanong. Kaya nga bumisita dito ang Diyos para dalhin niya ang Kanyang karakter. Para dalhin niya ang Kanyang ugali. Para dalhin niya ang Kanyang kabanalan. Para dalhin niya ang Kanyang katuwiran. So ang tao, pag hindi pa dumating si Kristo sa buhay niya, matatawag natin siyang alien in the presence of God. Anong alien? Iba. Hindi katulad sa Kanya. Anong kaibahan? Hindi sa figura ng katawan, kundi sa Kanyang pag-uugali. Sa Kanyang pag-iisip, sa Kanyang mga habits, at kung ano-ano pa. Iba. Kaya gusto ng ating Panginoong Hesukristo, tanggapin mo si Hesukristo. Ipamumuhay mo si Hesukristo. Para kung sakaling babalik ng iyong kaluluwa doon sa naglalang sa iyo, pariho ka na sa Kanya. At katanggap-tanggap ka na sa Kanyang kaharian. Amen? Praise the Lord. Ang layo pa naman ng pag-iisip ng Diyos sa ating pag-iisip. Ang layo pa naman sa Kanyang pamamaraan sa ating pamamaraan. Kung gaano kalayo ang langit mula sa lupa, ganon din kalayo ang Kanyang pag-iisip at ang Kanyang pamamaraan. So napakalayo ang diferensya sa Kanya at sa atin. Tayo, na-conform yung buhay natin sa sanglibutang ito. Infested with all manner of wickedness, sinfulness, unrighteousness, ungodliness, worldliness. Pero ang ating Panginoong Kristo, iisa lang ang hinahatid niya sa atin, godliness. Praise the Lord. Godliness is godlikeness. Kaya, mapalad ang tao. Paano, pastor, na makonform ako kay Jesus na nagdala ng kaluwalhatian ng Diyos? You must believe Him first. You must accept Him sa buhay mo. Para kang nag-asawa. Tinanggap mo, pinakasalan mo, intended na yan, lifelong relationship na yan. Ito naman, may similarity. Kaso, this is eternal relationship. This is more than marriage. Praise the Lord. This is beyond the life here on earth. Lampas pa yan sa buhay natin sa sanglibutang ito. Ang tagal niyan. The span. That is forever. Mahalaga ito. Sabi ng mga tao, the most important decision that you can make is marriage. Meron pa dyan. The most important decision making is how to choose your God. Amen? Praise the Lord. Pag napili mo ang Diyos na totoo, genuine, meaning to say, you choose the eternal benefits and the temporal benefits without fail. Hindi yan magpi-fail.
ang mga pangako ng Diyos. Kaya dapat makasama tayo sa faithful sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Sinabi dito, basahin ko ulit. His Lord said unto him, well done. Ibig sabihin niyan, tapos na ang buhay nila. Now, ano ang matatapos mo? Ano ang matatapos ko na buhay sa sanglibutang ito? What you are doing now, yan ang matatapos mo sa buhay mo. Praise the Lord. Kung anong ginagawa mo ngayon, yan din ang tatapusin mo. It is not the past. It is not the previous. But what you are doing now, that is the thing that you're going to finish. Kaya, ask yourself now, who are you in the eyes of God? Do you bear the image of God through our Lord Jesus Christ, holy, righteous, upright, no sin at all, no ungodliness, no worldliness, no unrighteousness? Yan ang malaking tanong. Kung wala pa, you have a chance. Kaya nga ang kaligtasan by grace. What is grace? That is favorable. Blessing sa buhay ng tao. God gave you a chance to repent, to turn away from your wicked ways and follow Jesus. That is grace. Para bang nag-phone ka, narimati. Sabi ng phone shop, okay, dahil nag-lapse na yung limit ng aming paghintay ng bayad mo sa interest, hindi mo nabayaran. But anyway, magpadala kami ng sulat sa iyo. We will give you grace period to recover your item. Ibig sabihin, chance. Ibig sabihin yan, that is favor, na magawa mo pa ng paraan, ma-recover. Ganon din sa buhay natin. Amen? Gusto mong ma-recover ang kaluluwa mo sa impyerno? Dahil sa mga buhay mo na alien ka sa harapan ng Diyos. Napakalayo kaya. Ang dinala ni Kristo na makalangit, samantalang buhay natin makamundo, we are alien or aliens in the presence of God. Pero kung tanggapin mo si Kristo, then makipag-conform ka sa Kanya. Pag yan ay tinapos mo sa buhay mo, yan yung maririnig mo, well done, thou good and faithful. See, pag nandito ka na kay Kristo, good ka na. Wala ng bad. Who will tell you what is good and what is bad? The Holy Scripture. Praise the Lord. Sino ang magsasabi sa unit na ito na electric fan? Manufactured by Asahi? Pag unbox mo yan, who will tell you what to do and what not to do? The manual. Magbili ka ng cellphone. How to operate that cellphone after you unbox it? The manual. Sa buhay ng tao, we are manufactured and created by the Creator of the universe, the living God. This is the manual. This is how you know what not to do and what to do. Amen? Praise the Lord. Ito. Para alam mo na mali yan. Alam mo na tama yan. Alam mo pa maimpirno ka. Alam mo na palangit ka. Sasabihin lahat ito. Kaya the most precious book in the Bible o in the world, the Holy Bible. Pinaka-precious na libro sa buong mundong ito is the Holy Bible. It will tell you after you have ended your life, where will you go to serve your eternity? Eternity that is not, it will never count 1,000 years, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million, even billion, even trillion, quadrillion, quintillion of years. That is beyond eternal. That is why the most important decision making is to choose your true God. Amen? Praise the Lord. Ganun po. Kasi magkamali lang tayo magpili niyan.
Ang napili mo pala yung nagpaka-Diyos lang, si Lucifer. Ang pinili mo yung nagpakunwaring Diyos, si Satanas. Dadalhin ka niya yan sa impyerno. He is bound to eternal fire in hell. Kaya be careful. Be not unwise. But you should know what is the will of God. Who will tell you what is the will of God? The Bible. Praise the Lord. Ito. Kaya, well done. Ano ang tapusin mo? Sa buhay mo, what you are doing today. That will be the thing that you're going to finish. Kukunin ka ngayon. Anytime mamamatay man tayo. Tinan mo, anak ni bata pa, 3 years old pa. Hanggang ngayon, nakaburol pa yan. It is appointed unto man once to die, no age being mentioned. Kaya kung magpunta tayo sa sementeryo, all ages already down there na nilibing. From day one of birth, or sometimes from the womb, yung miscarriage. Nandiyan na lahat. And the oldest, nandiyan na lahat. So there is no such respect of age. Ang kamatayan, sadyang darating yan. O kaya, at saka minsan lang, tayo mamatay, walang reserba. It is appointed unto man once to die. If you failed the first one, no more recovery. Kaya, see to it, make sure of your eternal destination or destiny. Siguraduhin mo na. Gusto mong sigurado yung destiny mo? Alam mo, pag ipinanganak kang human, you are so blessed because you are created in the likeness of the Creator of everything, the living God. But remember, pag pinanganak ka ng human, you can no longer escape from physical death. You are bound to die. Hindi ka na rin maka-escape from the resurrection to face your Creator para ibigay sa iyo yung eternity na iyong isi-serve. So therefore, anong gagawin natin? Naging tao ka sa sanglibutang ito. You have to consider how precious you are in the eyes of God. Kasi you are heir. Tagapagmana ka ng kaharian ng naglalang sa lahat. But you must be very careful. You must believe Him. You must obey Him. Praise the Lord. Kailangan maniwala ka at magsunod ka sa Kanya. Hindi pa naman kumikilala ang Diyos sa masses, multitude of numbers. If they will not obey and believe Him, pahamak lahat yan. Katulad sa panahon ni Noah, approximately 375 million perish by the flood. Only 8 souls were saved. Imagine that. Hindi ba sila maniwala? Ang iba kasi, ang mga tao, ay marami mang gumagawa nito, okay lang ito. No! That is not the way. Dapat sabihin mo, ang sinabi ng Diyos, huwag ipagawa, hindi ko gagawin. Ang sinabi ng Diyos, ipagawa, yun ang gawin ko. Yan, diyan ka magbase. Bakit? Bakit sinabi dito, steward? Sinabi dito, well done. Tapos ka na eh. So, mabuti ang ginawa mo dahil sumunod ka sa Kanya. Ano ang iyong, nung buhay ka pa, anong klaseng tao ka? Good and faithful servant ka. See to it that you must be good and faithful servant. Remember, there is none good but God. Yeah, in order to be good, you must be like God. You must be godly. How to be godly? You have to obey the Word of God. Praise the Lord. Oh. Ikaw, kailan ka maging katulad sa papa mo o sa daddy mo? Pag sinunod mo yung daddy mo, lahat ng sinasabi ng daddy mo, sinusunod mo. Pag makita ng mga tao, yung mga barkada o kaibigan o classmate ng daddy mo, makita sa anak mo. Sabi, oy,
ito talaga pare, yung pare natin, halata na anak niya ito kasi pare-pareho ang pamamaraan. O ganon, gusto mong maging godly? Maging katulad ka sa Diyos na lumalang sa iyo? Obey His words. Praise the Lord. Then that's the time you can be godly. So, faithful servant, maging good ka lang if you are godly. And faithful servant. Lahat tayo dito sa sanglibutang ito, we are all servants. There is only one master that is in heaven. Praise the Lord. Walang magmamayabang sa atin. Walang mag-brag. Walang magmataas. Walang mag-claim ng glory. Wala. Eh, what will be our part? Let God do it for you. Pag ang Diyos mag-glorify sa iyo, that is super special. Iba pag ang Diyos mag-glorify sa iyo. Iba pag ang Diyos mag-praise sa iyo. Iba pag ang Diyos mag-appreciate sa iyo. It's genuine. Bakit? Hindi naman siya kailangan ng something from you. Hindi katulad ng bata pa ako. Pobre lang kasi kami. Sidewalk vendor. Yung upbringing ko, yagit. Hindi ko ikinahiya ito because hindi ko sabihin ng parents ko pabaya sa amin. They are too busy sa business nila to send us school, to feed us, lahat-lahat. So, nasanay akong independent sa sarili. Yung kapitbahay namin na nakarent sa apartment, yung mga anak nila na batch ko, mayayaman. You cannot just rent apartment without good salary. Pag mag-meet na kami doon sa San Pedro, sila bagong ligo, nakapulbos na. Ako, wala pa. Sila may dala-dala ng burger. Ako maghintay pa ako sa nanay ko. So para bigyan ako ng burger kahit 1/4 or kalahati, anong gawin ko? Purihin ko siya. Gwapo mo, bango mo, bait mo, hingi, pahingi, bigyan ako. Pero ang Diyos, pag magpuri yan sa atin, genuine, kasi hindi na siya kailangan ng something from us. Praise the Lord. Hindi pambobola. Kaya nga, Jesus said, I seek only honor from God. Doon lang natin yan hanapin. Thou hast been faithful over few. Naging faithful ka sa mga maliliit, kaunting bagay. What are those? Itong buhay natin, few ito, dahil maikli lang buhay. Pag yan ay na-handle mo, nag-glorify mo ang Diyos, faithful ka sa few years ng buhay mo. Yung mga material na literal na mga na-acquire natin sa sanglibutang ito, these are the few. Pag yan ay nagamit mo to give glory and honor to God, you are faithful of few things. Pag naging faithful ka sa few things na yan, anong sinabi dito? I will make you the ruler over many things. Doon na yan sa kaharian ng Diyos. Enter thou, welcome, into the joy of thy Lord. Pasok ka. Kaya, dapat faithful ka sa maikling buhay mo sa naglalang sa iyo. Amen? Praise the Lord. Faithful ka sa mga literal things na gibless ng buhay mo para sa kanyang kautusan at pangalan at kaluwalhatian. Kaya dapat mabilang ka na faithful sa mga mababasa sa manual. At mabasa din sa Bible, faithful ka, matinumanon ka. Yan ang pinaka-importante. Para yung iba na nasa likuran natin, meron silang makitang ihimplo. Dahil makikita sa atin yung faithfulness. Susunod sila sa atin. May posibilidad yan na madala natin sila sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hindi man bigla, pero dahan-dahan. Basahin natin. 1 Corinthians 4:1 and 2. Praise the Lord. Let the man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yes, what kind of steward or stewardship?
Stewards of the mysteries of God. Why mystery? You know what is mystery? Tulad nung eroplano na na-crash na 370, MH370. I was in Malaysia at that time. Umuwi ako dito maybe 10th of March. Tapos na-crash yun 8th of March ata. Nagtanong yung sister ko, Kuya, mabuti hindi ka nakasabay doon sa eroplano na nag-crash from Malaysia. Kung iba ang noon, rota. Ako pa Manila, yon pa Beijing yon. At iba ang araw. Anong taon pa yon? 2016? Hanggang ngayon hindi pa nakita. Oh, ang daming ginamit ng Amerika ng submarine, lahat na ginamit na nila ng mga scanning sa GPS, wala. Hanggang itinuro doon sa Indian Ocean, wala. Doon lang nang dumaan, ang last communication nila doon sa Vietnam. Doon nawala yung communication. So ang tawag niyan, mystery. Bakit? Nobody can explain why. Buhay pa ba? Saan ba? Wala namang. Dapat may magsilitawan na na mga debris. Wala man. Wala. Wala talaga. Kaya ang tawag niya mystery. Pag sinabing mystery, you cannot make exact, accurate info. So, itong kingdom of God, that is mystery. Hindi mo yan basta-basta mapasok. Mystery yan. Hindi mo yan basta-basta mag-get para ma-avail mo yung karan ng Diyos. That is mystery. But, kung gawin kang steward ng Diyos of the mystery of God, maintindihan mo, malaman mo lahat, yung privilege, makarating ka dyan. So, anong gawin mo? You have to share it to others. Praise the Lord. Para ma-share mo yan sa iba, you must be found faithful. Amen? Praise the Lord. Kaya sinabi sa verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Paano mo malaman ang tao na yan, faithful steward? He is not speaking in behalf of himself. Hindi kayo sarili niya ang ibibida niya, sarili niya ang ipipreach niya. Hindi. Kapag sinabing steward, katiwala ka, hindi yan sa'yo. Sa master mo yan. So kung gusto ka maging faithful and good steward of God, dapat ang ihatid mo sa mga tao, i-preach mo sa mga tao, ipakita mo sa buhay mo sa mga tao, yung master mo. Do not preach yourself. Praise the Lord. Basa. 2 Corinthians 4:5. Praise the Lord. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. See? We preach not ourselves. Hindi tayo nagpipreach sa sarili natin, but Christ Jesus the Lord. Ourselves your servants for Jesus' sake. Tayo, kami. Mga servants kami. Para kay Jesus, para sa kapakanan ninyo. Yan. Kasi Jesus is the wisdom of God. Siya yung wisdom of God. Siya yung makapagsasalita, siya yung makapagsasabi ng accurate information about what is the kingdom of God, how to enter into the kingdom of God, and who cannot enter in the kingdom of God. Nandyan lahat. Si Jesus, alam niya yan. Kaya yan ang i-preach natin. Pero hindi ba basta-basta maging Christian ka? Daming adjustment. Alam mo ako, 12 years old pa ako. Sanay na ako ng bisyo. Sigarilyo, beer, yung tuba, gambling, konting marijuana during high school life for curiosity or barkada, pakisama. When I reached the age of 16,
So from 12, 13, 14, 15, bisyo. Pagdating ko sa 16th of my age, dumating ako dito. The Word of God is being preached to me. Then, nalaman ko lahat ang accurate information para akong humarap ng mirror. Nakita ko yung sarili ko. That I am ungodly. I am worldly. I am sinner. Doon ko nakita. Saan mo pala makita yung sarili mo? Mirror. But it is not the obligation of the mirror to correct your wrongdoings. It must be you. Praise the Lord. Doon ko nakita. So I repented. Nagpatuloy ako sa salita ng Diyos. Sa habang nagpapatuloy ako, God is changing me from glory to glory. Praise the Lord. Yan yung sinabi ni Jesus, if ye continue in my word, then you're my disciples indeed. Ye shall know the truth, and the truth will make you free. Free from the bondage of sin, free from the bondage of any worldliness and godliness which are not acceptable in the kingdom of heaven. Mapalaya ka dyan. So, importante masyado yung ating pagpapahayag. Pero magsasuffer ka, magtitiis ka, mag-a-adjust ka. Basahin natin. 2 Corinthians 6:4. Praise the Lord. But in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses. Yan, patience. Walang shortcut kasi. Alam mo, nung nagbisita kami sa bahay ni Sister Gretchen para mag-serve ng mga services sa wake ng kanyang anak na si Jasly, sabi ko, Gretchen, maganda yung bahay mo. Unlike yung aming unang bahay sa aming pamilya ng misis ko, ang aming kanya, yung bubong niya, ano na eh, anong tawag niyan? Yung colored gani na steel plate? Metal cladding. Sa amin, slab ng nyog, yung balat ng nyog. Yun ang pinaikot ko. Bintana, yung roll-up window, yung rainbow na sako, nilagyan ko lang ng kawayan para pag morning, i-roll up ko. Tapos meron lang akong ginawang langsang na ganon, isabit ko na doon ng kawayan. Pag gabi, roll down. Wala kaming flooring. Tapos magtaka na lang kami yung mga bato na maliliit, malilinis na. Parang hinugasan na ng ano. Yung pala yung anak namin na si PB, hindi namin mabantayan minsan, kinakain yung mga bato-bato. Ginaganon niya, ginagawa niya parang lollipop ba. Tapos idora, no, malinis na. Eh, ano magagawa mo? Wala kang flooring eh. Kaya sa paglilingkod natin kay Lord Jesus, walang shortcut. Praise the Lord. You must be patient. How? In what? In afflictions. Sa kahirapan. Be patient. Pero masaya man kami. Amen? Alam mo, wala ba akong naalaala na nagmurmur, nag-complain? Wala talaga. Contented. Lagi. In necessities, sa kawalan, in affliction, sa kasakitan, be patient. In distresses, be patient. Ganon. As ministers of God. Praise the Lord. Si Pastor Samuel Algabre, he never thought God will call him for such ministry. Ganon din si Paul, na Saul dati yan, naging Paul. Hindi niya alam yun, pero dumating. Basahin natin yan. Colossians 1:25. Praise the Lord.
whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Yan. Hindi talaga alam ni Pastor kasi si Pastor Samuel Gabriel, ambition niya maging lawyer. Lawyer ba? Abogado. He finished his law in MLQU. But, he failed 3 times in bar examination. Nakakahiya. Now, that person is so ambitious. Nagpunta ng Indonesia para sa laging concession. Hindi ito laging-laging lang ha. Legit na laging concession ito. Thousands of hectares yung kanyang area doon sa Indonesia. Ang buyer nila is Japan. Ang financer niya si Congressman Maglana. So, di niya alam. Final doon, tatawagin siya ng Panginoon Diyos. Just to serve God for you and for me. To fulfill the Word of God. Praise the Lord. Ganon din sa buhay ninyo. You never expect baguhin kayo ng Diyos. Hindi nyo in-expect na tawagin kayo ng Diyos. That is called dispensation. Pag sinabing dispensation, that is time of God. Oras yan ng Diyos na darating sa buhay mo. Praise the Lord. Bakit? Si Paul, who was Paul before? He was a blasphemer, persecutor, killer. Grabe yung kasamaan niya. Pero tinawag siya ng Diyos para sa mga tao na dapat iligtas dahil maglilingkod siya sa Diyos to fulfill the Word of God. Maganda ang buhay mo if you are engaged fulfilling the Word of God because the Word of God is God Himself. Pag nandiyan ka fulfilling the Word of God, you are with God. Remember, heavens and earth may pass away, but His Word will never pass away. If you continue fulfilling the Word of God, you will not pass away. Even death will not separate you from God. Praise the Lord. That is why sinabi dito, the path of the righteous, there is no death. Bakit? Si Mami, si Pastor Samuel Gabre, lahat ng mga namatay malagi sila. Alam mo nung namatayan ako ng anak ko, si Jason, 1 year and 4 months, narinig pala yan ng mga SPB boys, taga San Pedro. It so happened, sumakay ako wala pa tayong service noon, sakay ako ng jeepney from Matina to saan yun. Hindi ko alam, ang driver si Munching Hamora. Pero namatay na yung anak ko. Nandun ako sa likod. Sabi ng driver, "Chit! Oy, Ching!" Sabi ko, "Halika, lipat ka dito sa front seat." Lipat ako sa front seat. "Ching, kumusta?" Sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Chit, kumusta rin?" "Okay lang." "Chit, sabi mo, buhay Jesus ninyo. Namatay mo lagi yung anak mo." Para bang pinamukha niya sa akin na sinungaling si Jesus. Sabi ko, "Ching, He never promised God, hindi na tayo mamatay. But He promised eternal life." Praise the Lord. And beside that, my son and all dead who are already buried in the eyes of God, they are not dead. They are just sleeping. Because there will be a time God will awake them. Praise the Lord. In the day of resurrection. Kaya nga, pag ipinanganak ka ng tao, you can escape physical death. You can escape the resurrection. But the only escapable, yung pwede lang natin malikayan, hell. Likayin na samtang malikayan pa nimo. Amen? Praise the Lord. Maiwasan natin ang impyerno. Pero hindi mo maiwasan mamatay sa physical, ma-resurrect. Pero habang buhay ka pa, maiwasan mo pa yung impyerno. What is the cause of impyerno? Sin. What is sin? Transgression, violation against the commandments of God. Do you know that? Alam mo ba yun? Ignorance excuses no one. Ignorance of the law excuses no one. Yeah, you must search the Bible. Praise the Lord. Kaya napaka-importante sa buhay natin.
na you must know, alam mo, yung talagang salita ng Diyos. Minsan, ang mga tao, umiinit na lang yung kamay, umiinit na lang yung cellphone, sa kakatingin ng Facebook, sa kakapaminaw ng balita, sa kaka-update ng ano yan? BP, impeachment. Bakit? They want information. Are you not interested for the information regarding your soul? Di ka ba interesado sa kaluluwa mo? That is you. That is not other people. Kayo yan, ikaw yan, ako yan, tayo yan. You must be interested. The information na matapos yung short life natin dito. Alam mo, nung bata pa ako with my parents, dumating ang panahon, tumanda rin sila. Dumating din ang panahon, they pass away. If this happened to them, also will happen to me. Amen? Ganon yan. O kaya, saan ngayon? Saan mo ngayon? Paano mo ipakita na maging faithful and good steward ka? Ngayon na. Pinahiram ng Diyos yung buhay mo. Pag kunin yan, wala kang magawa. Siya yung mayari eh. Bakit? Sinong tao dito, mayaman, pobre, pag kunin ng Diyos? Makakapigil ka ba? Hindi. That is just an indication. You are not the owner of yourself. But there is someone who owned you and who made you. Praise the Lord. Eh, lagi nating isipin. Steward lang tayo eh. Be good and faithful steward. To whom? To the one who made you. To the one who created you. Praise the Lord. It was not our parents who made us. Neither our parents made by their parents. But we are all made by God through our parents. Siya pa rin ang naglalang sa lahat. Kaya, be a good and faithful steward of God. Last verse, basahin natin. Luke 16:10 hanggang 12. Praise the Lord. He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? If ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Yeah. Praise the Lord. Kung hindi ka masaligan sa gamayng butang, kinsay mo piyal nimo sa mas labing dakong butang. Kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, paano pa? Sino pa magkakatiwala sa iyo sa mas malaking bagay? Now, saan nang gagaling yung nagbigay ng pagkatiwala sa atin? Yung nasa langit. So itong maliit na bagay, pag napagkatiwalaan tayo, dahil yung buhay natin, we honor Him. Yung buhay natin, we obey Him, we believe Him, we follow Him, we serve Him. Napagkatiwalaan ka ngayon sa maliit na bagay. Papagkatiwalaan ka sa mas malaking bagay. Yung buhay na maliit na kaunti lang, na naging faithful steward ka sa nag-create sa iyo. Babalik yan sa iyo. Far greater, glorious body, eternal, in heaven. No more death, no more sickness, no more poverty, no more sorrow, no more pain. Wala na lahat yan. Yan ang papagkatiwala ng Diyos sa faithful servants. Praise the Lord. Faithful stewards of God. Kaya, pagbutihin natin. Ang tanong, sa ngayon, sinong ino-honor mo? Baka yung sarili mo. Sinong iniisip mo to be followed? Baka yung isip mo. You set aside God. Sure. Let us try to set aside God. What if iset aside tayo niya sa kanyang kaharian? And our part will be the lake of fire. Because nung nabubuhay pa tayo, we are ungrateful. You know what is ungrateful? Hindi marunong magparangal sa naglalaki. Hindi marunong magparangal sa nagbigay ng buhay sa iyo. That is ungrateful.
Kaya sa buhay natin, let us be sober. Kaya meron tayong isaktong isip. Walang magbibigay sa atin ng wisdom. Kaya nga sinabi dyan, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Turuan mo kami paano magbilang ng aming mga araw. Bakit? You don't know mathematics? Hindi yan. You must be aware of that your days are numbered. So therefore, while still existing, you must apply your heart to wisdom. Wisdom of God. That will bring you to eternal blessedness, eternal life. Praise the Lord. Hindi masuspend, hindi maputol ang life mo because you're bound to die in hell. Putol lahat kaligayahan. Pag may impyerno ka, walang kaligayahan doon. Kaya, therefore, to God be the glory for giving us, gihatagan yun niya, kung isakto yung pagtulunan sa pulong sa Diyos. This is the perfect, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ito yung perfect magko-convert sa kaluluwa natin. From crooked to straight. Praise the Lord. So, to God be the glory. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. He that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, yung dito lang sa mundo, hindi ka faithful, who will commit to your trust the true riches? Sama yung true riches? Nandoon sa langit. Bakit yun ang totoong riches? Hindi na mabubulok. Dito, kahit magbili ka pa ng BYD, sabi ni Binji sa akin kahapon, Kuya, dami bang BYD dito sa Davao? Because not much as siguro sa Manila. Ay, sa Manila, Kuya, yung mga kapitbahay namin, halos puro BYD. Pero, after you reach maybe 7 years, wala na, low-bat na. O how to change the battery, not advisable. Mura lang na siya o kanang, si tawag na? Siya na, red? Disposable? Ganun lang. Kung mag-change ka pala ng battery, wala na. Mag-chain reaction na yung mga sira. Kasi yung mga chips na yan, mga wire na yan, umiinit yan eh. Merong ano yan eh. Limitation. Eh, lahat dito sa mundong ito, may limitation. Pati ang buhay ng tao. Pero ang kaharian ng Diyos, without limit. Will you not aspire to be there? If you aspired it, there is a way for you to avail. Now, if there is slot for you to avail, will you not grab it? Or you will just let it go? Sabihin mo lang, tsaka na. Tsaka na, tsaka na. Ay, minsan nagkwento yung reporter, anong tawag dito sa lalaki? Bigote. Ito. Balbas. Ito nandito. Walang nakasagot. Walang nakasagot. Alam mo ano? Tsaka. Bigote, tsaka, balbas. Huwag mong sabihin na, tsaka na lang. Praise the Lord. Tsaka na lang ako mag-decide when in my convenience. In my convenient time, tsaka na lang pag malaki na yung anak ko o apo ko, tsaka na lang pag ma-reach na yung goal ko sa aking sweldo o sa aking, wag. Kasi ang namatay sa umaga na tao, marami pa sanang gawin sa noon at sa night. At ba't din sila nakarating? Namatay na sila sa umaga eh. Don't boast for tomorrow, huwag magmayabang mamaya. Di mo alam makarating ka pa o hindi. Amen? Praise the Lord. So, if you know you have the slot to avail eternal riches, the true riches, palampasin mo ba ito? Tapos wala ba itong bayad? Praise the Lord. Nakakita na kayo nagde-demo? Yung Yamaha organ, si Brad Chris. Manager yan dati sa
dealer ng Yamaha sa Pilipinas, Yupanco Company. Meron siyang demonstrator na magaling. Mag-demo yan sila kung saan, sa mall. Tugtugin talaga yung mga trending na mga tugtog. Kayang-kaya talaga lahat. Pero, pagtanong na, magkano yan? Mahal. Yung mga tao hindi maka-afford. Samantalang ito libre. Praise the Lord. Wala kang ipapalabas na blue, na kulay na libo-libo. Wala. Free. Kaya, it is a matter of decision making. Praise the Lord. Mag-decision ka lang. Jesus, forgive me. For it's been long time, hindi kita naparangalan. But still you gave me breath to live. I will give the rest of my time to believe you, serve you, obey you, so that I might be counted, para mabilang nimo ako, para maihap ko nimo as faithful steward of yours, so that I may avail the true riches. Amen? Praise the Lord. True riches na hindi na mawala. Dito, kahit gaano pa kalaking bahay mo, kahit ano pang high-tech na sasakyan mo, pag mamatay ka, hindi yan magkasya sa libingan mo. Kahit lupa na sumiksik sa kuko mo, hindi mo yan madala. Imagine that. That is why all this here on earth are not true riches. They are only with you as long as you're still alive. So, there is true riches na tinuturo ang Diyos. Amen? Plus, kung unahin natin siya, hindi ka magkakaproblema sa iyong necessities. Magtaka ka na lang, nabayaran mo na yung pinaghihirapan mo na binabayaran, magtaka ka na lang na na-overcome mo lahat ng mga, lahat. Si Jesus ang magawa yan ng paraan. Kaya, to God be the glory, huwag nating hayaan na mag-deteriorate ang level ng ating faithfulness and goodness sa mata ng Diyos as a good steward. Amen? Praise the Lord. Okay.